Nilinaw ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero ang hangganan ng mga dokumento mula sa House of Representatives na batayan sa confidential funds misuse na Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Presiding Officer, bagamat pinagbigyan ang hiling ng prosecution na kilalanin ng mga dokumentong ito, may mahigpit na paalala ang impeachment court. Ipinaliwanag ni Senator Judge Escudero na sa naging desisyon ng korte ang opisyal na pagkilala o judicial notice ay para lamang sa dalawang bagay. Una, ang patunay na talagang ginawa ang mga pagdinig sa Kamara. At ikalawa, ang patunay na totoong ang may mga opisyal na record, video at ulat na ginawa ang mga komite roon. The prosecution is therefore expressly, it says warned here, but I would rather say reminded, that judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Klinaro rin ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol na hindi na pinapayagan ang pagbabasa ng mga nilalaman ng mga transcript of stenographic note at hanggang doon lamang iyon. Wala na pong papayagan na gano'n ang presiding officer. Malinaw po sa kanyang order na that cannot be done anymore. So ano magiging role without touching on the strategy ng PROSEC? Ano pwedeng maging role pa ni Pareha? Ba't pa po siya pinasampina? Hindi ko po alam. Baka yung prosecution po yung kailangan mag-ask po. I-ask nyo yan. Dagdag ni Attorney Tonggol, hindi na rin papayagan ng impeachment court na gamitin pa ito ng prosecution na bahagi ng testimonial evidence ni House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Nilinaw niya na ang pag-aproba sa motion ay hindi nangangahulugang pinaniniwalaan o tinatanggap ng korte ang mga sinabi sa mga isinagawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Justice Committee hearings. Paliwanag ng impeachment court spokesperson, ang judicial notice sa records ng House hearings ay hindi katumbas ng ebidensya. At sagot ng mga testigo, walang recognition ang impeachment court na yun ay totoo at accurate. Katulad ng warning ni presiding officer, these kinds of strategies by the parties will not be tolerated in the future. Kaya nag-warning siya na the records of these transcripts or the affidavits that the other party, the respondent, cannot confront, hindi niya matatanong sa cross-examination. It is violative of the Constitution and violative of the right to due process of the respondent. Kaya hindi po papayagan na magpasok ng mga nilalaman ng mga transcript na yon dito sa impeachment court dahil yun po ay tinatawag nating hearsay evidence. Sa darating na Lunes, August 10, inaasahang ipagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte kung saan tinatalakay pa rin ang Article 1 ng impeachment kung saan nakapaloob ang umano'y misuse, misappropriations at irregular liquidation ng confidential funds. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon.